Kasabay ng agresibong pangbo-water cannon ng China Coast Guard sa resupply ship ng Pilipinas sa Ayungin Shoal nitong Sabado, pinalipad ng sobrang baba ng Chinese Navy ang kanilang helicopter sa Sandy Cay 3. Sugatan ng ilang crew ng BIFAR at marine scientist na nagsasagawa ng assessment doon. May report si JP Soriano. Nasa kalagitnaan ng Maritime Resource Assessment sa Sandy Cay 3 ang mga taga-BIFAR at mga marine scientists ng UP Diliman Institute of Biology. Nang lapitan at pangibabawan sila ng helicopter ng China. Halos 50 feet lang ang layo ng helicopter ng Chinese Navy mula sa mga Pilipino. Sa baba ng lipad, napaupo ang isang tauhan ng BIFAR at nagtakip ng mukha para salagin ang malakas na hangin. Nagtalsikan din ang mga durog na coral na ikinasugat ng ilang Pilipino. Tumagal ang insidente ng 10 minuto. Let's go! Let's go! Let's go! Dahil delikado, umatras ang BIFAR at bumiyahe patungong Pag-asa Island Shelter Port kung saan binigyan ng mga first aid ang mga nasugatan. Nauna nang sinuri ng mga scientists at ng BIFAR ang Sandy Cay 1 at 2 noong Huwebes. Sa inisyal nilang obserbasyon, galing sa ibang lugar ang mga patay na koral na maaaring itinambak sa mga cay o sandbar para sa expansion. Hindi na rin daw maganda ang lagay ng mga bahura at may indikasyon ng overfishing. It will be a most positive story for the Philippines if there will be a consistent monitoring. Ang tinatawag ng BIFAR na dangerous maneuvers ng China sa Sandy Cay 3 nangyari habang binobomba ng tubig ng China Coast Guard ang resupply ship ng Unaiza May 4. Kanina, pinarangalan ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. ang mga sundalo at iba pang nasugatan sa insidente. Pero ang pag-water cannon ng China sa resupply vessel ng Pilipinas hindi raw pwedeng gamiting basihan ng isang bagong arbitration case laban sa China. Ang sabi ng tribunal, this is a military activity outside the jurisdiction of the tribunal. Ang gagawin dapat natin ngayon, convert our presence there into a civilian presence. Ang rekomendasyon, ilipat sa Coast Guard ang pangangasiwa sa Ayungin mula sa AFP. At kapag hinarang pa rin ng China ang PCG, pwede nang magsampa ng bagong kaso sa UNCLOS at humingi ng danyos ang Pilipinas sa China. If we are awarded, how do we collect it? Then we just offset it against our loans to China. That is allowed. Sabi naman ng DFA, magiging consistent ang Pilipinas sa pagsunod sa international laws. We had messages of support from over 20 countries, governments, who clearly stated the importance of adhering to international law. Ayaw munang magkomento ng Chinese Embassy sa posibleng paghahain ng kaso sa UNCLOS. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.